So ito yung tanong, pwede bang makisimba ang mga hindi Katoliko sa misa ng simbahang Katoliko? Ang sagot ay yes. Pwede silang makisimba. Pwede silang pumasok sa simbahan. Anytime na may misa, umupo sila dyan, makinig sa homily, makisimba sa mga Katoliko. Yes, that is very allowed. At saka welcome na welcome sila. Pero, ito, hindi sila pwedeng tumanggap ng communion or hostya sa pinakahuling bahagi ng misa ng Katoliko. Hindi sila pwedeng tumanggap ng hostya. Hindi sila pwedeng tumanggap ng communion. Yes, pwede silang umupo, pwede silang makinig, pero hindi sila pwedeng tumanggap nun. Bakit? Dahil hindi sila Katoliko. Ulit, hindi sila Katoliko. Hindi sila parte ng relihiyon natin. They are not even part of the body which is Christ is the head in Colossians 1:18. So, paano naman yung mga halos kapareho daw ng Katoliko? Sabihin na natin yung mga IFI o yung mga Aglipayan na halos lahat sa Katoliko ay ginagaya. Gaya ng halos lahat sa tradisyon ng mga Katoliko, meron silang mga sacred images. Yung mga vestment ng mga pare natin, halos kapareho. Tapos, yung misa and Catholic tradition, ginagaya nila, nagpo-procession din sila. Pwede ba silang tumanggap ng hostya? Ang sagot po ay hindi. Hindi sila pwedeng tumanggap ng communion inside of the Catholic Church. Dahil ang pinakarason niyan ay hindi pa rin sila Katoliko. Okay? IFI or Aglipayan are Protestant. They are separated from the Catholic Church to protest. Okay? To establish a revolutionary church against the Catholic Church. So, Protestante sila, hindi sila Katoliko. Kaya, hindi sila pwede tumanggap ng communion sa loob ng simbahang Katoliko kahit sabihin nilang Katoliko din daw sila dahil hindi totoo yon. Protestante sila. At anong batayan natin kung bakit hindi sila pwedeng tumanggap ng communion? Basahin muna natin dito sa Catechism of the Catholic Church kung ano talaga yung tinuturo ng simbahan natin. Okay, simulan natin dito sa paragraph 1396, okay? The unity of the mystical body, the Eucharist makes the church. Those who receive the Eucharist are united more closely to Christ. Through it, Christ unites them to all faithful in one body. So, dapat yung tumanggap ng Eucharist is united in the mystical body. Okay? Which is the church. Patuloy tayo dito. If you are the body and a member of Christ, then it is your sacrament that is placed on the table of the Lord. So, yon. Patuloy tayo dito sa 1398. The Eucharist and the unity of Christians before the greatest of mystery. Saint Augustine exclaims, okay, O sacrament of devotion, a sign of unity, O bond of charity. It is a sign of unity and bond of charity. So, dako tayo dito sa paragraph 1400. Okay? Ecclesial community or church community derived from the Reformation, yung mga Protestante, ito yung mga church community daw, yung mga sekta, derived from Reformation, na mga Protestante yan, and separated from the Catholic Church, hiwalay sila sa Catholic Church, have not preserved the proper reality of the Eucharistic ministry in its fullness. Wala sa kanila yung fullness ng mystery ng Eucharist. Okay? Especially because of the absence of the sacrament of the holy orders. Invalid yung invalid yung holy order or yung priesthood nila.
it is for this reason that for the Catholic Church, Eucharistic intercommunion with these communities is not possible. Ulitin ko, it is for the reason for the Catholic Church, Eucharistic intercommunion with these communities is not, is not possible. Imposible ang pagbibigay ng communion or intercommunion sa mga sektang protestante. So, ibig sabihin, kung hindi sila Katoliko, they are not worthy. Hindi sila karapat-dapat tumanggap ng communion sa loob ng misa ng simbahang Katoliko. At ano yung mangyayari? Kung pipilitin nilang tumanggap, okay, ng communion, kahit hindi sila karapat-dapat nun kasi hindi naman talaga sila Katoliko. Okay. Basahin natin yung Biblia sa 1 Corinthians 11:27 to 29. So ito, 1 Corinthians 11 verse 27. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthy is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Magkakasala sila kung pipilitin nilang tumanggap ng komunyon na hindi sila karapat-dapat. Diretso tayo dito sa verse 29. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. So, ibig sabihin, kung hindi ka naman pala Katoliko, at alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat tumanggap niyan kasi nga hindi ka parte ng simbahang Katoliko. Malinaw na sinabi sa Biblia, kakainin mo at iinumin mo ang judgment ng Diyos sa iyo. So, anong solusyon? Kung gusto mong tumanggap talaga ng communion at alam mo ang value ng communion sa simbahang Katoliko, ang tanging paraan ay maging Katoliko ka. Welcome ka na umanib sa Katoliko at iwan ang sekta na nakasanayan mo. So yun lang, and God bless sa ating lahat.